Hello guys, good afternoon sa inyong lahat, no? So, today is Sunday, October 5, 2025. So guys, bigyan ko lang kayo ng update regarding dito sa mga currently na nararanasan natin sa ngayon, no? Lalo na dulot ng mga biglaang pag-ulan at biglaang din pag taas ng tubig, no? O tinatawag natin pagbaha. So guys, kahapon mga around 2 PM, mga ganon. So biglaang buhos ng ulan. Then grabe guys, hindi pa siguro natatagalan ng 1 hour. Makikita mo yung kalsada guys, no? Yung highway, pinaka main highway niya, ay sadya talagang napupondo yung mga tinatawag na mga ulan, no? Tubig ulan na nagiging sanhi ng pagbaha. Kaya nga, kung iisipin natin guys, dati wala naman ganitong situation kahit biglaang buhos ng ulan. So saglit lang, wala kang makikita na nagkaroon ng pagbaha o pagtaas ng tubig. So sa ngayon parang siguro, dala rin siguro ng mga tinatawag na mga problema sa ngayon na kasalukuyang binabatikos o kasalukuyang iniimbestigahan, no? Kasi imagine guys, grabe, kung mapapansin mo, magugulat ka na lang bakit ganito na pala, konting ulan, baha kagad. Bakit, saan ba nanggagaling yung tubig na yan na hindi talaga dumadaloy sa dapat daluyan, parang ganoon. So siguro guys, tama nga rin siguro yung mga ibang mga kababayan natin na kung saan grabe talaga yung galit nila, no? Galit nila talaga sa ngayon, gawa nga ng kung naitama lang daw yung budget doon sa mga kung saan na mga proyekto ng gobyerno, dapat daw walang ganito hindi tayo nagsasuffer ng ganito kumbaga sariling pera na natin guys, o mga contribution natin sa gobyerno, kung ano yung mga deduction, especially sa mga tax na yan. So dapat nailalagay yan sa tamang kinalalagyan. Kaso guys, nako, so hindi mo alam kung saan yung lugar na masasabi natin na hindi binabaha. Kahit mapa Maynila, mapa Makati guys, walang pinipili yung baha So ibig sabihin yan, connect lang siguro yung mga tinatawag na mga projects na ginagawa na mga substandard, yung mga materyales, at the same time hindi natututukan ng tama. Kaya mapapansin nyo guys, no, may mga lugar na kung saan na sadya talagang binabaha at feel nila na binabaha talaga kasi nararanasan nila. Yung mga sasakyan guys, no, na nakaparada sa bahay nila o sa tapat ng bahay, pag alam nila na non-stop na yung ulan guys, automatic yan, ililisan nila yung sasakyan nila na kung saan ilalagay nila sa bahagi na hindi aabuti ng tubig. Kasi nga, sa ngayon, normal lang pag umulan talaga ngayon, mag-iisip ka na bahana naman to, parang ganun. Kaya nga, ang hirap talaga guys. Ang hirap na ganun yung situation. Kasi kahapon, actually magpapabulkanize talaga ako kahapon. Pag nakita ko ba grabe. Kasi mapapansin mo yung daan talaga, yung mga dinaanan ko. So napansin ko na sadya talagang binaha, no? Ang kagandahan lang naman, binaha siya, hindi naman talaga totally na pumondo yung tubig ng ganong katagal. Nawawala rin naman. Kaso, ang tanong,
bakit noon ay hindi naman nagkakaganon, lalo na kung mga may pagbuhos ng ulan, wala naman makikita dyan sa kalsada o sa daan na nagkakaroon ng baha. Ngayon lang meron. Ngayon, yung baha na yan guys, hindi naman talaga pumapondo na matagal, kaso nakaka-discourage din kasi baha eh. Eh paano kung hindi uminto ang ulan? So definitely tataas, aangat yung pagbaha. So ganun. Kaya maging mapagmatsyag lang tayo guys sa atin, sa ginagalawan natin. Kasi hindi natin masasabi kung yung lugar natin ay hindi binabaha. May mga time kasi nga na dati hindi binabaha, ngayon mapapansin mo bakit ngayon binabaha na siya. Ano ba nangyari? Meron bang mga drainage na barado? Meron bang mga project o yung proyekto ng gobyerno na kung saan ongoing at hindi makatawid ng tama yung daloy ng tubig o daloy ng tubig ulan, no? Kasi ang hirap eh. Kaya ayun lang masabi ko sa inyo, medyo mapagmatsyag lang kayo at lagi kayong mapanuri sa kapaligiran nyo, at lalo na't kung napapansin nyo na dati hindi kayo binabaha, ngayon binabaha kayo. So, make it sure pag napansin nyo yung ulan ay wala ng tigil at biglang buhos. So, gawa kayo ng mga action na kung saan na pwede mong gawin, i-apply na baka naman nang sa ganun ay late na yung action mo, pinabayaan mo. Pero alam mo na yung dating lugar mo ay hindi binabaha, ngayon binabaha pero nagpabaya ka, definitely maaari kang pasukin ng tubig at masira yung mga kasangkapan mo sa bahay. Kaya nga, sa ngayon guys, talagang marami tayong tinatawag na marami tayong nararanasan, no? Marami, hindi lang yung pagbaha, lalo na etong recently, yung tinatawag na earthquake. Recently etong earthquake dito sa Cebu, no? So, marami ang nagbuwis ng buhay, no? Kasi actually, matindi talaga. Kaya nga sabi nga nila kapag ang humagupit ang kalikasan, walang pinipili yan, mayaman ka o celebrity ka man o anumang antas ng buhay mo. Kapag ang kalamidad ay talagang kapag ang tinatawag natin na etong kalikasan ay humagupit sa atin, walang pinipili yan guys, maniwala kayo. Kaya nga sabi nga natin na hindi naasahan yung paglindol, wala naman may gusto niyan, at hindi naman natin inaasahan na magkakaganyan guys. Actually, kung mapapansin nyo, no, yung mga affected, lalo na yung mga nagbuwis ng buhay, nakakaawa naman guys. Kumbaga magpapasko pa naman at ganun ang nangyari, no. Kaya nga iniisip natin guys dito nabubuhay tayo sa mundong ibabaw, hindi tayo masasabi natin na tomorrow malakas ka o sabihin natin yung edad mo darating ka sa ganitong edad, hindi mo masasabi yan. Kasi pag dumating yung time na sadyang kukunin ka na, kahit anong tago mo, kahit anong safe ng lugar na kung saan ka nag-i-stay, definitely walang magagawa yung mga safe na yan. Kapag sinabing kukunin ka na, kukunin na tayo, wala na tayong magagawa. Kaya guys, lagi lang natin tandaan na sana tayo makagawa tayo ng kabutihan sa ating mga kapwa, hindi lang sa ating kapwa, sa sarili natin, sa mga pamilya natin, na kung saan may bigay natin ng tama. Kasi life is short Kumbaga hindi natin talaga alam, o nobody can predict kung hanggang kailan talaga yung buhay natin, no? Kaya sabi nga nila, gumawa ka ng tama kasi hindi mo alam tomorrow kung may didilat mo pa ba yung mata mo, parang ganoon. Kaya guys, yung time na nagpa-vulcanize ako, so meron doon na sa isang lugar kung saan ako nagpapa-vulcanize,
parang magpapa-vulcanize din yata siya. So, paparada siya. Nakita, actually hindi lang naman ako nakakita. Ang nakakita rin yung nagbo-vulcanize. Sasagasaan niya yung isang drainage na merong bakal na malaki na hindi niya napansin, guys. Hindi niya napansin. Kaya nga, ang nangyari, konti na lang, biglang humarang ako sa harap na sasakyan niya. Hindi naman siya mabilis ang ano kasi, ano siya kumbaga, yung lugar kung saan ako nagpa-vulcanize ay parang aakyat ka ng gutter ng konti. No? Bago ka makarating doon. Ngayon, nakaakyat na siya ng gutter, hindi niya napansin yung sa right side niya, guys, merong drainage na kagagawa lang at hindi pa talaga totally na andun pa yung bakal, yung kudrado ng bakal ba. Kumbaga, konting-konti na lang, humarang ako sa harap ng sasakyan niya. Sabi ko, pre, sandali, huwag mo ituloy. Nagulat sa akin. Kala niya, siguro iniisip niya, mukhang ano to, pulis ba to? O ano bang violation ko? Kaya sabi ko, baba mo muna yung salamin mo. Sabi ko, pre, wag mo muna idiretso kasi masisira yung gulong mo, at the same time, masisira din yung sasakyan mo. I-atras mo kasi merong sa left side ng wheel mo ay merong drainage. Ba, alam mo, sabi niya, salamat, hindi ko napansin. Inatras niya, ginaid namin. Actually, hindi lang ako yung nagbo-vulcanize din kasi nakita niya Then, after niya, sige, okay, kako, pa-left ka. Then, pumihit siya ng left, okay, libre na, diretso. So, pumarada siya. Nakita niya, guys. Nakita niya yung bakal ng drainage na kung saan matutulis pa, guys. Yung angle bar ang ginamit. Angle bar. Na kung saan, pag sinagasaan niya yun, baka yung sa gulong niya, kung umakyat man yung gulong niya, tatama ron sa kung saan siya, yung sa ilalim ng sasakyan niya makakayod. Ngayon, alam mo guys, natuwa ako sa kanya, no? Nilapitan niya ako, sabi niya, thank you ha, kinamayan niya ako. Ngayon, pagkamay niya sa akin, so napansin ko, pala siya, PWD, kasi nga, yung daliri ng kamay niya para magkadikit tapos maikli ba. Sabi ko, gano'n. Sabi ko, buti na lang, hindi mo diniretso at pasensya na, hindi ko talaga nakita. Sabi niya, okay lang yun, at least ingat lang. At gano'n din naman ako, minsan may mga instances na parang blind ka, meron ka palang masasagasaan na hindi mo napansin. Ginanong ko siya. Then, ayun, kwentuhan kami. Tapos sabi niya, magpapa-check din siya ng gulong, baka ipapabulkanize niya kasi nga medyo dagdag lagi siya ng dagdag ng hangin. Then okay na, clear na. Everything is clear. Hindi ko na siya nakakausap. Tutok na ako ron sa pinapabulkanize ko. Ngayon guys, nagtataka ako sa kanya, lapis sa salamat talaga sa ginawa mo. Kumbaga, nag-iisip ako, sabi ko, nagpasalamat na siya, parang halos 4 yatang pasasalamat. Bago ako umalis, pinuntahan din ako, salamat ha, sa Kumbaga, guys, may mga tao pa palang natitira na ganun. So, ibig ko sabihin, may mga busilak na damdamin na, kumbaga, yung tulong na ginawa mo na hindi naman napakalaki, kumbaga, simple lang na tulong, pero grabe yung pagtanggap niya, grabe yung appreciation na ginagawa niya. Kaya nga, napansin ko, sabi ko, etong tao na to, masarap makasama sa trabaho, masarap maging kapitbahay to, masarap maging kaibigan. Kasi siya kung mapapansin mo sa kanya, mabigyan mo lang ng konting kasiyahan, hindi naman sabi natin kasiyahan, o sabi natin konting tulong o assistance, no? Hindi lang pinansyal, hindi lang pinansyal. Yung mga bagay na simple lang. Parang andun siya na tatanawin niya yung pagtulong mo. Ayun yung mahirap hanapin yung ganun tao. Guys, napakahirap. Kasi sa ngayon, iba na ngayon. Iba na ngayon talaga. Sabi nga nila, kahit mapahama ka dyan, bahala ka. Hindi naman sa akin yan. Ikaw, sa'yo naman yan. Parang ganun. Pero yung time na ginawa namin kahapon, kasama ko yung nagbo-vulcanize,
Actually, sa akin siya nagpapasalamat. Although dapat din dun sa Bulgaria, siguro pagpasalamat niya kaming dalawa. So napansin niya na na-entertain ko siya, then after nun wala pang mga, siguro after wala pang 5 minutes, then miwalay na ako sa pag-uusap at doon na ako tumutok. Ngayon kala ko nakaalis na siya, pinuntahan niya talaga ako kasi hindi niya sukat nakalain yung drainage na sira, na inaayos, na may bakal. Inisip niya kung nasagasaan niya, grabe ang magiging damage sa sasakyan niya. So guys, talagang sabi ko walang problema, kinamayan niya na naman ako. Nagdalawang kamayan kami. O sige, ganyan, ingat na lang sa pagdadrive kasi iba ngayon. At may mga time na lalo na mga bumabaha sa ngayon, hindi natin napapansin yung tinatawag na may mga portion. Minsan may lubak, minsan may butas sa drainage na kung saan hindi nilagyan ng warning, no? So ayun yung mga ganong situation. Kaya guys, habang nagdadrive ako, ang sarap ng feelings ko na ayun palang ganong bagay na simple lang, pero malaking impact pala doon sa tao na yun. Kaya nga iniisip ko, sabi ko, may natitira pa talagang mabubuting tao. May natitira pa. Kaya nga sabi ko sa inyo guys, hanggat binibigyan pa tayo ng chances na mabuhay, na makagawa tayo ng tama, no? Makagawa tayo ng tama. Kasi ako naman, sa sarili ko, hindi ko na-expect na ganun-ganun talaga yung tinatawag na todo-todo pasasalamat ang gagawin niya. Wala akong ina-expect kasi simple lang yun eh. Hindi ko siya pinadiretso, gawa nga ng pag sinagasaan niya, masisira yung sasakyan niya. At the same time, yung matulis na angle bar, baka masira rin yung gulong niya. Ayun. Kaya nga guys, sabi nga natin minsan napapansin nyo guys, no, parang tayo ay nawawala na tayo ng gana sa kapaligiran natin, nawawala na tayo ng gana sa mga namumuno o yung mga leaders natin. Pero guys, doon ko na-realize, meron naman dyan, may natitira pa naman. Kasi minsan sa sobrang galit natin o bugso ng damdamin natin, ang kasalanan ni Pedro ay hindi mo pwedeng ibigay kay Juan. Ayun yun. Kaya minsan, sipin na lang natin na hindi lahat ng tao ay ganun. May mga natitira pang tao guys na may mga busilak na damdamin. Kaya nga sabi ko, ako, ang prinsipyo ko sa buhay guys, simple lang. Ako, pag ako ay natulungan ng isang tao, buong buhay ko na andon. Kumbaga, never ko makalimutan yan. Never ko makalimutan. Kasi, kumbaga, ako ay hindi ko kayang tumalikod, hindi ko kayang magbalik tanaw ng utang na loob sa tao, lalo na tumulong sa'yo. Kaya nga, kung mapapansin nyo guys, si Chief Engineer Bete na lang, bakit ako paulit-ulit na sinasabi ko yung pangalan niya? Kasi guys, actually, noon, siyempre, ako rin ay nananakay ako ng barko, pero wala akong fixed destination. Kasi, ang pananakay naman 3 months, okay, pero pag 4 months, wala na. So, dumating na sa punto na talagang na-phase out kami. Parang, alam mo ba, yung setup ko noon, kung ano na lang na pwedeng mabuhay, doon ako. Kasi one time, na nangailangan yung opisina, na hindi ako matawag-tawagan, si Chief Engineer lang gumawa ng paraan para ako matawagan. So, ayun. Kaya nga sabi ko nga lagi kong sinasabi, patuloy kong binablog o sinasabi yung pangalan niya kasi ako yung isa sa natulungan niya na walang sawa akong nagpapasalamat. Ganun yun. Kasi nga, sabi nga natin, kapag maliit man o malaki, bigay sa'yo ng tulong, yung taong tumulong sa'yo, huwag mong talikuran. Magbigay pasalamat ka hanggang dulo. Kasi, hindi ka naman aabot sa ganitong situation kung hindi rin dahil sa tulong na ginawa niya. Kaya nga, Chip, although alam ko, sumusubaybay ka sa vlog, eto lang masabi ko sa'yo, hanggang dulo, talaga, hindi ko makakalimutan yung pangalan mo. Kasi isa rin ako sa natulungan mo. Kaya labis ako nagpapasalamat sa'yo. Kaya ganun guys, yung sa tao na nakita ko kahapon,
na yung todong pasasalamat. Parang napansin ko sa kanya, nasalamin ko yung sarili ko na ganun ako yung parang yung pasasalamat mo, nagpasalamat ka na parang hindi mapukaw, no? Hindi ma-stop yung pasasalamat mo kasi nga andun yung tinatawag. Kasi pag humingi ka ng pasalamat o nagbigay ka ng pasasalamat, ito ay bukal sa damdamin mo, andun yan. Kaya ayun naman sabi ko, mga kaibigan natin dyan, hindi naman masama na tayo ay tumulong, basta maging maayos lang at bukal sa damdamin natin. Then, eto si Captain Benjola. Si Captain Benjola, lagi ko rin binabanggit yan kasi siya yung nakitaan ko rin. Isa ko rin siya nakitaan na kung paano siya tumulong. Actually, minsan nagpapautang sa mga crew. Minsan wala, maawa siya, bibigyan niya. Kumbaga nakikita ko siyang matindi, mabait yung tao na yan. Kaya nga, sabi ko, yung mga taong mababait talaga pinagpapala ng Panginoon. Kaya nga, umahanga nga ako kay Captain Benjola. Hindi lang, although kumpare ko siya, hindi yon. Hindi ko tinitignan yung pagkukumpare namin. Tinitignan ko yung kalooban niya. Kasi nakasama ko rin siya sa opisina. Nakita ko siya. Wala akong time na nakita ko siya naggalit, nagmura, pinagalitan ang crew. Wala. Kaya sabi ko, matindi to. Kaya makasama ng mga tao to talagang yung mga tao kapag nag-finish contract, bababa ng gangway, luluha. Bakit luluha? Kasi sa ganda ng samahan, nalulungkot sila, magkakahiwalay sila. Ganon. Kaya pre, kung napapanood mo to, alam ko lagi ka rin sumusubaybay. Hindi ko inaangat yung pangalan mo dahil magkumpare tayo. Sinasabi ko lang yung totoo. Wala akong dinadagdag, basta ang hangad ko lang pre, maging maayos lang talaga pamilya mo, na patuloy mo silang sinusuportahan, tama yan. Ikaw ay isang family man, dire-diretso lang pre. At sana ito, pag uwi mo, magbanding kayo ng pamilya mo, although talagang gipit ang oras o panahon kasi may mga vessel assignment na naman binibigay sa'yo, no? Kaya ingat lagi dyan pre, no? So anyway guys, gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat. At katulad ng sinasabi ko, tumulong tayo sa kapwa ng wagas, bukal sa kalooban natin. Huwag tayong maghintay ng anumang kapalit. Kasi darating ang time, mamumulat ka at magugulat ka na may mga tao nagpapasalamat sa iyo na hindi mo nakilala. Ayun pala, isa pala sila sa natulungan mo. Kaya lagi natin tandaan, mahalin natin ang sarili natin, katulad ng pagmamahal natin sa pamilya natin at sa kapwa natin. Lagi lang natin tandaan, anumang problema ang maranasan natin, walang imposible pag tumawag tayo sa taas. Siya lang ang magdedirekta o mag-guide sa atin kung ano yung dapat natin gawin. So anyway guys, maraming salamat. Shoutout na lang ako dyan sa mga kaibigan ko, no? Sa mga kaibigan ko sa Pasay kung saan ako nagmula since birth hanggang ako ay nagkaroon na ng wastong isip, diyan ako nagmula. Although yung lugar namin noon talagang mapapansin mo gala-gala lang kami pero masaya. Kumbaga non-stop yung lakad namin diyan. Magkita kami ng tropa, lakad lang ng lakad, kwento-kwentuhan, nauubos yung oras. Okay? Then eto kung saan ako kasalukuyang naninirahan, kamusta yung mga kababayan ko rito sa Cavite? At sa mga kaibigan natin dyan sa barko, no? Mga on board at mga nakabakasyon, na naway ligtas kayo sa inyong kinalalagyan. So anyway guys, ayun lang muna. At maraming salamat sa pakikinig and see you on my next vlog. Bye!